Hello po, si Ruth Atkins po ulit ito. Ngayon po, sasagutin po natin yung tanong na kung ilan ba yung mga anghel ng Diyos na nilalang niya nakasama niya sa langit, no, sa spiritual realm. May sagot po ang Biblia doon. Makikita po natin dito sa Revelation chapter 5 verse 11. No, sa Tagalog po, ang Revelation is Apokalipsis. So, andito po sa 5:11. Babasahin ko po ano. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming anghel sa palibot ng trono at ng buhay ng mga nilalang at ng matatanda. At ang bilang nila ay laksa-laksang mga laksa at libo-libong mga libo. So, ano po ba itong laksa-laksang mga laksa? Ang konteksto po dito ay nandoon sa Daniel 7, chapter 7, verse 9 and 10. Babasahin natin. Daniel 7, 9, 10. Patuloy akong tumingin hanggang sa may ilagay ng mga trono at umupo ang sinauna sa mga araw. Sino po ba itong sinauna sa mga araw? Mas matanda pa siya sa mga araw mas matanda pa siya sa time. Walang iba po kundi ang Diyos na Jehovah. Po? Ang damit niya ay puting gaya ng niebe at ang buhok sa ulo niya ay gaya ng malinis na lana. Ang trono niya ay may mga liyab ng apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. May ilog na apoy na umaagos at lumalabas mula sa harap niya. May 1,000,000 libo na patuloy na naglilingkod sa kanya at 10,000 tigsa 10,000 ang nakatayo sa harap niya. Umupo ang hukom at may mga aklat na nabuksan. So ayon po dito, yung laksa-laksang ito ay tigsa 10,000. 10,000 tigsa 10,000. Ibig sabihin 10,000 times 10,000. Which is 100 million. Yun ang pong libong mga libo ay 1,000 times 1,000 which is equal to 1 million. Kaya kung i-add po natin ito, ang total po ay 101 million. So yan po ang mga pilang ng mga nilalang ng Diyos na mga espiritong persona o mga anghel sa langit. Kaya from this po, may magtatanong din na, ilan ngayon yung naisama ni Satanas dito sa lupa, noon ang kanyang natukso. Ang sagot po sa Biblia, nasa Apokalipsis 10 o Revelation 12, verse 3 and 4. Ang sabi po dito, Revelation chapter 12, verse 3 and 4. Isa pang tanda ang nakita sa langit, isang malaki at kulay apoy na dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa mga ulo nito ay may 7 diadema. At kinaladkad ng buntot nito ang 1/4 ng mga bituin sa langit at inihagis sila nito sa lupa. So, kinaladkad ng buntot ng dragon. Alam po natin na ang dragon ay si Satanas na Diablo. At kinalagad daw ng buntot nito ang 1/4 ng mga bituin sa langit. Sino po ba ang bituin sa langit? Hindi po ito literal na bituin kasi ang mga bituin po ay mga araw yan na malaking-malaki, mas malaki pa po sa ating earth, no? Katunayan, yung araw natin ay 109 times bigger than our earth. So hindi po pwede na kalad ka rin ng buntot niya itong mga 1/4 na 1/3 of the stars, no? Literal stars. Ang stars po na sinasabi dito ay sa konteksto nito sa Job 38:7 na magkakasamang humiyaw ng may kagalakan ang mga bituin pang umaga at nang sumigaw ng papuri ang lahat ng anak ng Diyos. So, ito po yung mga anak na Diyos na alam natin, mga espiritong anak ng Diyos, mga anghel ito. Tinatawag din po silang bituing pang umaga. So,
kung 101 million ang lahat ng mga anghel na ginawa ng Diyos, no, sa langit, ilan yung 1/3 ng 101 million? Yan, ang sabi dito sa ating computation is 33,666,666. No? So, tama ba ang computation natin? Meron po tayong patotoo na yung 666 ay number talaga ng mabangis na hayop, na kung saan itong mabangis na hayop ay galing kay Satanas na Diablo, kasi siya ang nagbigay buhay nito. Ayon po dito sa Apocalypse 13:18, sabi dito kailangan ng karunungan. Tuusin ng may unawa ang numero ng mabangis na hayop, dahil dito ang numero ng tao. Dahil ito ay numero ng tao at ang numero nito ay 666. Kaya makikita po natin na nagko-coincide yung total, yung 1/3 of the angels na 33,666,666 doon sa numero ng mabangis na hayop. Kaya tama lang po ang ating computation. Kaya